Dumalo ang matandang milyonarya sa kaarawan ng kanyang janitress, subalit siya ang nasurpresa dahil sa kanyang natuklasan. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Ang Nawawalang Piraso ng Kahapon. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ng LV Enterprises ay tila isang babala. Sa loob ng gusaling iyon, ang katahimikan ay hindi na namahulugan ng kapayapaan. Ito ay tanda ng disiplina, takot at labis na paggalang. Sa tuktok ng toring ito, sa pinakamataas na palapag na kung tawagin ng mga empleyado ay ang bundok ng Olympus, naroon ang opisina ni Bibi ni Lorna Valderrama. Alas 8 pa lamang ng umaga, ngunit ang tunog ng mabilis na pagtipa sa keyboard at ang pagbuklat ng mga makakapal na folder ang tanging maririnig sa loob ng malawak na silid. Si Lorna, sa edad na 65, ay nakaupo sa kanyang sadyang ginawang silya na yari sa mamahaling balat ng hayop. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, walang kahit isang hibla ang nakawala at ang kanyang salamin sa mata ay nakapatong sa dulo ng kanyang ilong. Isang imahe ng perpeksyon at otoridad. Secretary, dalhin mo rito ang quarterly report ng Manufacturing Division. Ngayon din, malamig na utos niya sa intercom. Opo, Ma'am Lorna, papunta na po. Sagot ng boses sa kabilang linya, bakas ang bahagyang paninginig. Ilang saglit pa, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintong Nara. Pumasok ang kanyang sekretary na si Gina, dala ng isang asul na folder. Maingat itong inilapag ni Gina sa lamesa ni Lorna, tila ba natatakot na makagawa ng anumang ingay na maaaring makasira sa konsentrasyon ng kanyang boss. Tiningnan ni Lorna ang folder, pagkatapos ay itinuon ng matatalas na mata kay Gina. Sinabi ko sa huling meeting na hindi ko tatanggapin ang anumang margin na mas mababa sa 10%. Bakit 7% lang ang nakasaad dito? Ma'am, tumaas po kasi ang presyo ng raw materials mula sa supplier. Hindi ko kailangan ng dahilan, Gina. Ang kailangan ko ay resulta. Putol ni Lorna sa kanya. Hindi mataas ang boses ni Lorna, ngunit ang bawat salita ay tila talin na humihiwa sa hangin. Ayusin mo ito. May 30 minuto ka bago ang susunod na board meeting. Lumabas ka na. Mabilis na tumalima ang sekretary. Nang sumara ang pinto, muling nabalot ng katahimikan ng silid. Nanatiling tuwid ang likod ni Lorna, ngunit sa sandaling iyon, dumaan ang isang malalim na buntong hininga na tanging siya lamang ang nakarinig. Tumayo siya at lumakad patungo sa malaking bintanang kristal na abot hanggang sahig. Mula roon, tanaw niya ang buong lungsod ng Maynila, ang mga sasakyang tila mga langgam sa liit, ang mga taong nagmamadali sa kani-kanilang buhay. Ang LV Enterprises ang nagmamay-ari ng kalahati ng mga tanawing iyon. Ito ang imperyong itinayo ng kanyang mga magulang mula sa pawis at dugo, at ito ang imperyong ipinangakong hinding-hindi niya pababayaan. Lorna, anak, ang kumpanyang ito ang ating dangal. Huwag mong hahayaang mawalang saysay ang lahat ng pinaghirapan namin. Ang mga salitang iyon ng kanyang ama ang nagsilbing tanikala sa kanyang buong pagkatao. Dahil sa pangakong iyon, tinalikuran ni Lorna ang lahat. Sa loob ng 4 na dekada, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa pagpapalago ng asset, pag-aaral ng stock market at pakikipagburuno sa mga higanteng kumpanya. Tinalikuran niya ang pag-ibig nang dumating ang pagkakataong mag-asawa dahil sa tingin niya ang pamilya ay isang abala sa kanyang misyon. Tinalikuran niya ang pagkakaroon ng anak dahil ang tingin niya sa kanyang career ay isang sanggol na kailangang tutukan bawat segundo. Ngayon, sa gitna ng lahat ng marangyang muebles, ang mga painting na nagkakahalaga ng milyon at ang bawat pirma niya sa tseke na kayang buhayin ng isang buong komunidad, nakakaramdam siya ng isang kakaibang uri ng lamig. Hindi ito ang lamig na nanggagaling sa sentralisadong aircon ng gusali. Ito ay lamig na nagmumula sa kailaliman ng kanyang dibdib. Isang puwang na walang anumang halaga ng salapi ang makakapuno.
Muli siyang bumalik sa kanyang mesa at tinignan ang isang lumang litrato na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng dokumento. Litrato iyon ng kanyang mga magulang noong pasinaya ng kanilang unang bodega. Masasaya sila, pero sa litratong iyon, wala si Lorna. Palagi siyang nasa likod ng mga kamera, nasa loob ng mga opisina, nagtatrabaho. Para sa inyo ito, bulong niya sa hangin, tila kinakausap ang mga yumamaw ng magulang. Lumalago tayo, mas malaki na tayo ngayon kaysa noong iniwan ninyo. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, may bahagi ng kanyang isipan ang nagtatanyong, para kanino nga ba talaga? Kapag nawala siya, sino ang hahawak ng panulat na ito? Sino ang uupo sa silyang ito? Ang lahat ng kanyang pagod ay tila isang malaking monumentong itinayo sa gitna ng disyerto. Matatag, kahanga-hanga, ngunit walang buhay. Wala siyang kaibigan na matatawag na yayayain siyang magkakape para lang magkwentuhan. Ang lahat ng kakilala niya ay mga business associates na may kailangan sa kanya o kaya naman ay mga empleyadong nanginginig ang tuhod kapag nakakasalubong sila sa hallway. Siya ang reyna ng LV Enterprises, ngunit siya rin ang bilanggo nito. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa malalaking bintanang kristal ng opisina ni Lorna, na nagpapakita ng maliliit na alikabok na sumasayaw sa hangin. Para sa karaniwang tao, ang mga alikabok na ito ay hindi mapapansin. Ngunit para kay Lorna, ang mga ito ay tila mga kaaway na sumasakop sa kanyang teritoryo. Sa kabila ng kanyang pagkapagod mula sa maghapong pakikipagpulong sa mga board member at pagpirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyong-bilyon, hindi niya magawang iwanan ang kanyang mesa nang hindi ito malinis. Ito ang kanyang ritual. Ang paglilinis ng sariling opisina ay hindi lamang tungkol sa kalinisan. Ito ay tungkol sa kontrol. Sa loob ng mahigit 3 dekada, walang ibang kamay ang humawak sa kanyang mesa. Walang ibang mata ang sumilip sa kanyang mga drawer at walang ibang paa ang tumapak sa kanyang carpet ng walang panghintulot. Ang kanyang opisina ay isang sagradong lugar kung saan nakatago ang mga pinakaimportanteng dokumento ng LV Enterprises, mga lihim ng kumpanya, mga titulo ng lupa at mga planong siya lamang ang nakakaalam. Kinuha ni Lorna ang kanyang paboritong telang microfiber at ang isang bote ng espesyal na wood polisher. Dahan-dahan siyang yumuko upang punasan ang gilid ng kanyang mabigat na mesang nara. Ngulit sa kalagitnaan ng kanyang pagkilos, isang matalim at tila kuryenteng kirot ang gumuhit sa kanyang ibabang likod hanggang sa kanyang mga binti. Isang maikling ungol ng sakit ang nakawala sa kanyang mga labi. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang kanyang mukha ay namutla sa tindi ng nararamdamang hapdi. Sinubukan niyang tumayo ng tuwid, ngulit ang kanyang katawan ay tila tumatanggi. Ang kanyang likuran ay naninigas, isang malinaw na paalala na ang 65 taon ay hindi na biro. Habang nakahawak sa mesa, napansin niya ang kanyang mga kamay. Ang mga daliring dati ay mabilis at matatag sa paghawak ng panulat ay nanginginig na ngayon. Ang pangangatog ay hindi tumitigil. Gaano man niya subukang kontrolin ang kanyang sarili, tinitigan niya ang kanyang mga kamay ng may halong inis at lungkot. Traidor ang katawan, saing ng kanyang isipan. Ang kanyang utak ay puno pa rin ng lakas at ambisyon. Ngulit ang kanyang pisikal na anyo ay unti-unti nang bumibigay sa bigat ng panahon. Naupo siya ng dahan-dahan sa kanyang silya, pilit na kinalma ang kanyang paghinga. Ang katahimikan ng opisina na dati niyang itinituring na kapayapaan ay tila nagiging isang malungkot na bilangguan. Pinagmasdan niya ang bote ng polisher na nalaglag sa sahig. Noong mga nakaraang taon, madali lang para sa kanyang damputin iyon. Ngunit ngayon, ang pag-iisip pa lang na yumukong muli ay nagdudulot na sa kanya ng takot. Hindi ko na kaya. Bulong niya sa sarili. Ang pag-amin na iyon ay tila isang pagkatalo. Sa buong buhay niya, nasanay si Lorna na hindi umaasa sa kahit kanino. Naniniwala siya na ang pagpapasok ng ibang tao sa kanyang pribadong spasyo ay pagpapakita ng kahinaan. Paano kung may makabasa ng mga sensitibong dokumento? Paano kung mawala ang kaayusang pinaghirapan niyang panatilihin? Ngulit ang kirot sa kanyang likod ay muling kumirot. Tila sinasagot ang kanyang mga pag-aalinlangan. Kung magpapatuloy siyang mag-isa,
Baka isang araw ay matagpuan na lamang siyang nakahandusay sa sahig ng sarili niyang opisina nang walang nakakaalam. Ang kanyang pride ay unti-unting nilamon ng realidad ng katatandaan. Mabigat ang kamay na inabot niya ang intercom sa kanyang mesa. Nag-atubili pa siya ng ilang segundo bago pinindot ang button para sa kanyang sekretary. "Gina, pumasok ka sa loob. Ngayon din." Utos niya. Ang kanyang boses ay nananatiling seryoso at puno ng otoridad. Pilit na itinatago ang panginginig na dulot ng sakit. Ilang sandali pa ay dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Gina na may bakas ng pagtataka sa kanyang mukha. Bihira siyang ipatawag ni Lorna ng ganitong oras, lalo na't alam niyang ito ang oras ng private cleaning ng kanyang boss. "Ma'am Lorna, may kailangan po ba kayo? May problema po ba sa mga huling report?" Tanong ni Gina. Handang kunin ang kanyang notebook para sa anumang utos. Tumingin si Lorna kay Gina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim ngulit may bahid ng pagod. "Gina, simula bukas, gusto ko nang mayroong maglilinis ng opisinang ito." Isang janitress. Halos malaglag ang panga ni Gina sa narinig. Sa loob ng 5 taon niyang pagtatrabaho kay Lorna, ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nagbukas ang matanda para sa ibang tao sa loob ng kanyang silid. "Po, pero ma'am, ang sabi niyo po dati ay ayaw niyo ng ibang tao rito dahil sa mga mahahalagang dokumento niyo." "Alam ko ang sinabi ko noon, Gina." Putol ni Lorna, ramdam ng muling pagkirot ng kanyang likod. "Ngunit kailangan ko na ng tulong. Hindi ko na magagawa ang lahat ng bagay ng mag-isa. Sabihin mo sa HR na kailangan ko ng isang janitress na itatalaga lamang dito sa palapag na ito. Partikular sa opisina ko." Lumapit si Gina ng bahagya, nakaramdam ng pag-aalala sa kanyang boss. "Ma'am, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po bang tawagan ko ang inyong doktor?" "Hindi ko kailangan ng doktor, Gina. Kailangan ko ng malinis na opisina nang hindi ako ang humahawak ng basahan." Sagot ni Lorna ng may halong inis. Ngunit bago pa makaalis ang sekretary, muli siyang nagsalita ng may mas seryosong tono. "Ngunit makinig ka ng mabuti. Ayaw ko ng kung sino-sino lang. Gusto ko yung taong ipapadala nila rito ay dumaan sa matinding background check. Siguraduhin mong malinis ang record niya. Walang bahid ng pagnanakaw, walang masamang ugali, at higit sa lahat, marunong rumispeto sa privacy." Tumanggo si Gina ng mabilis. "Naiintindihan ko po, Ma'am Lorna. Personal kong kakausapin ng HR manager para rito at isa pa." Dagdag ni Lorna habang pinagmamasdan ng kanyang nanginginig na kamay na nakatago sa ilalim ng mesa. "Gusto ko ang kukunin ninyo ay yung hindi madaldal. Ayaw ko ng taong pakialamera. Kapag nakita ko ng kahit isang gamit na nawala sa lugar o isang folder na nagalaw, ikaw ang mananagot sa akin." "Masusunod po, Ma'am Lorna. Hahanap kami ng pinakamahusay at pinakapinagkakatiwalaang janitress para sa inyo." Pangako ni Gina bago ito dahan-dahang lumabas ng silid. Nang muling sumara ang pinto, tila nawalan ng lakas si Lorna. Sumandal siya ng malalim sa kanyang upuan at tumingin sa kisame. Ang pagdedesisyong ito ay parang pagbubukas ng isang portalesa na matagal niyang sinara. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang buhay ay parang isang maayos na makinarya. Kontrolado, dekalidad, ngunit walang kahit isang butas para sa ibang tao. Ngunit sa gabing iyon, habang ang sikat ng araw ay tuluyan ng naglalaho at pinapalitan ng artipisyal na ilaw ng kanyang opisina, naramdaman ni Lorna na mayroon ng nagbabago. Ang kanyang katawan ay binigay ng hudyas na siya ay hindi immortal, na siya ay isang tao lamang na tumatanda at nangangailangan din ng kalinga kahit paayaw niyang aminin ito. Hindi niya alam, sa likod ng simpleng utos na kumuha ng maglilinis ay nakatadhana ng isang pagkakatagpo. Hindi lang ito basta trabaho para sa susunod na papasok sa kanyang pinto. Ang desisyong ito, na bunsod ng sakit ng kanyang likod at pagod ng kanyang mga kamay, ang magiging mitya ng pag-ungkat sa isang nakaraan na matagal niyang pilit kinalimutan. Isang nakaraan na nakabaon sa ilalim ng kanyang milyon-milyong ari-arian na naghihintay lamang ng tamang panahon para muling magpakita. Sa gitna ng malamig na hangin mula sa aircon, nanatiling nakatitig si Lorna sa bote ng polisher na nasa sahig pa rin. Bukas, may ibang kamay nang dadampot doon. Bukas, hindi na siya mag-isa sa 4 na sulok na ito. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng isang halo-halong emosyon. Takot sa hindi alam at isang maliit, halos hindi mapansing bahagi ng pananabik para sa isang bagong mukha sa kanyang tuyot na mundo.
Ang umaga sa LV Enterprises ay laging nagsisimula sa parehong ritmo. Ang malamig na bugso ng aircon, ang amoy ng bagong pimplang kape sa labas ng hallway, at ang nakabibinging katahimikan sa loob ng opisina ni Lorna. Ngunit ngayong araw, mayroong bahagyang pagbabago sa hangin. Pagkatapos ng kanyang naging desisyon noong nakaraang hapon, hindi mapakali si Lorna habang nakaupo sa kanyang silya. Paulit-ulit niyang tinitignan ng kanyang mamahaling relo, tila ba hinihintay ang pagdating ng isang estrangherong babasag sa kanyang pribadong mundo. Eksaktong 9:00 nang tumunog ang intercom. "Ma'am Lorna, narito na po si Krisha, ang napili ng HR na mag-aasikaso rito sa inyong palapag," wika ni Gina. "Papasukin mo sila," maikling tugon ni Lorna. Inayos niya ang kanyang salamin at muling pinatigas ang kanyang anyo. Kailangan niyang ipakita na sa kabila ng pagkuha niya ng tulong, siya pa rin ang may hawak ng renda. Bumukas ang pinto at pumasok si Gina, kasunod ang isang dalaga na sa tingin ni Lorna ay wala pang 25 anyos. Suot nito ang malinis at asul na uniforme ng mga janitress ng kumpanya. Ngunit hindi ang uniforme ang nakakuha ng atensyon ni Lorna, kundi ang anyo ng dalaga. Simple lang ito. Ang buhok ay maayos na nakatali, walang kolorete sa muka, at may mga matang tila laging kumikinang sa kuryosidad. "Magandang umaga po, Ma'am Lorna," bati ng dalaga. Ang boses nito ay mahinhin ngunit may kasamang tamis na hindi pilit. Bahagya itong yumukod bilang tanda ng paggalang, isang kilos na tila likas sa kanya at hindi dahil lamang sa takot. "Ma'am, ito po si Krisha. Bago lang po siya sa kumpanya pero siya ang may pinakamataas na rating sa training. Galing po siyang probinsya at talagang masipag," pagpapakilala ni Gina. Tinitigan ni Lorna si Krisha mula ulo hanggang paa. Ang dalagay na natiling nakatayo ng maayos, hindi umiiwas sa tingin ng matanda, ngunit hindi rin nagpapakita ng kawalan ng galang. "Salamat, Gina. Maaari mo na kaming iwan. Gusto ko siyang makausap ng personal bago siya magsimula." Nang makaalis si Gina, binalot muli ng katahimikan ng silid. Hindi agad nagsalita si Lorna. Gusto niyang sukati ng pasensya ng dalaga. Ngunit sa halip na magmukhang balisa, si Krisha ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa harap habang matiyagang naghihintay. "Maupo ka, Krisha," pag-uutos ni Lorna habang itinuturo ang silya sa harap ng kanyang mesa. "Hindi ako sanay na may ibang tao rito, kaya bago ko ipahawak sa iyo ang mga gamit ko, gusto kong malaman kung sino ka talaga." "Naiintindihan ko po, ma'am," tugon ni Krisha habang dahan-dahang nauupo. "Salamat po sa pagkakataong ito." "Taga saan ka?" tanong ni Lorna, ang kanyang mga matay na natiling nakatuon sa dalaga. "Mula po ako sa isang maliit na baryo sa probinsya, ma'am. Malayo po rito. Kailangan pang sumakay ng bangka at bus para makarating sa kabihasnan," kwento ni Krisha. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi habang inaalala ang kanyang pinagmulan. "Lumuluwas po ako rito sa Maynila para makipagsapalaran. Gusto ko po kasing maipagamot ang tatay ko at maayos ang bubong ng aming kubo." "Bakit ka pumasok bilang janitress? Sa ganda mong yan, maaari kang maging sales lady o receptionist," muling tanong ni Lorna. "Marangal naman po ang pagiging janitress, ma'am," mabilis na sagot ni Krisha. "Hindi ko po ikinakahiyang maglinis. Ang mahalaga po sa akin ay nakakatulong ako sa pamilya ko ng tapat. At saka po, sabi po ni tatay, kahit anong trabaho basta ginagawa ng maayos ay may kaakibat na dangal." Doon ay unti-unti napansin ni Lorna ang isang katangiang bihira niyang makita sa mga taong nakapaligid sa kanya sa mundo ng negosyo: katapatan. Sa Maynila, ang mga tao ay nagsusuot ng iba't ibang maskara para makuha ang gusto nila. Pero si Krisha, ang bawat salita niya ay tila nanggagaling sa kanyang puso. Walang halong pambobola, walang hidden agenda. "Sige, magsimula ka na.
sabi ni Lorna, pilit na ibinabalik ang kanyang seryosong tono. Yung mga bookshelf muna ang unahin mo. Huwag mong gagalawin ang pagkakaayos ng mga libro. Punasan mo lang ang mga alikabok. At yung mga folder sa gilid, huwag mong bubuksan. Opo, ma'am. Masusunod po. Masiglang sagot ni Krisha. Kinuha na nito ang kanyang mga kagamitan para sa paglilinis na nasa labas ng pinto. Habang nagtatrabaho si Lorna sa kanyang computer, hindi niya mapigilang sumulyap sa Krisha paminsan-minsan. Ang dalaga ay gumagalaw ng may ingat ngunit may bilis. Sa bawat pagpunas nito ng mga muebles, tila may kasamang malasakit ang kanyang mga kilos. Hindi lang siya basta nagtatrabaho para matapos. Tila ba inaalagaan niya ang bawat sulok ng silid. Ang mas nakapagtataka kay Lorna ay ang pananatili ng ngiti sa mga labi ni Krisha. Kahit na minsan ay binabantayan siya ni Lorna ng may masamang tingin o binibigyan ng striktong instruksyon, hindi man lang kakikitaan ng inis ang dalaga. Sa katunayan, habang naglilinis, paminsan-minsan ay humuhuni si Krisha ng isang lumang awitin na tila pamilyar din sa pandinig ni Lorna. "Bakit ka laging nakangiti?" tanong ni Lorna sa kalagitnaan ng hapon nang napansin niyang tila hindi napapagod ang dalaga. Napahuli si Krisha at lumingon kay Lorna. "Kasi po, masaya po ako na may trabaho ako, ma'am. At saka po, ang ganda po ng opisina niyo. Para po akong nasa palasyo. Nakaka-inspire pong magtrabaho sa ganitong lugar." Napaismid si Lorna, ngunit sa loob-loob niya ay may bahagyang aliw. "Palasyo? Ito ay isang kulungan ng trabaho, Krisha. Walang masaya rito." "Depende siguro sa pananaw niyo, ma'am," magalang na tugon ni Krisha. "Para po sa akin, ang bawat sulok nito ay tanda ng inyong tagumpay. Dapat po siguro kayong maging masaya dahil napalago niyo ang pangarap ng mga magulang niyo." Muling natigil si Lorna. Paano nalaman ng batang ito tungkol sa kanyang mga magulang? Marahil ay narinig nito sa mga tsismis sa hallway. Ngunit ang paraan ng pagsasalita ni Krisha ay hindi tila tsismis. Ito ay tila isang paalala na nakalimutan na ni Lorna sa loob ng maraming taon. Nang sumapit ang 3:00 ng hapon, ang oras kung kailan madalas atakihin ng antok at pagod si Lorna, dahan-dahang lumapit si Krisha sa kanyang mesa. May dala itong isang maliit na tray na may tasa ng kape. "Ma'am, napansin ko pong kanina pa kayong nakatitig sa computer. Baka po gusto niyo munang mainit na kape. Ipinagtimpla ko po kayo. Bawas asukal po gaya ng bili ni Miss Gina." Tinitigan ni Lorna ang tasa. Ang amoy ng kape ay tila mas masarap kaysa sa karaniwang iniinom niya. Nang tanggapin niya ito, nagtama ang kanilang daliri ng saglit. Naramdaman ni Lorna ang init ng kamay ni Krisha. Isang init na tila dumaloy hanggang sa kanyang nanlalamig na puso. "Salamat," mahinang sabi ni Lorna. Inumin siya ng kape at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na ginhawa. Ang opisina na dati ay puno lamang ng tensyon, seryosong usapan at malamig na otoridad ay tila nagkaroon ng kulay. Ang presensya ni Krisha ay nagdala ng isang uri ng init na hindi kayang ibigay ng anumang heater o mamahaling gamit. Habang pinagmamasdan ni Lorna si Krisha mabumalik sa paglilinis, naramdaman niya ang unti-unting paglambot ng kanyang matigas na puso. Meron sa dalagang ito na nagpaparamdam sa kanya na hindi na siya kailangang maging laging matigas. Isang hindi inaasahang ugnayan ang nagsisimulang bumuo. Isang tulay sa pagitan ng isang mundo ng matandang milyonarya na may lahat ng material na bagay ngulit kulang sa pagmamahal, at isang simpleng dalaga na walang kayamanan ngulit puno ng pag-asa. Hindi alam ni Lorna na ang pagdating ni Krisha ay hindi lamang para linisin ang kanyang opisina. Dumating ang dalaga para linisin din ang mga alikabok ng nakaraan sa kanyang puso at ihanda siya sa isang katotohanan na mas malaki pa sa anumang kumpanya na kanyang pinamumunuan. Sa hapon na iyon, ang LV Enterprises ay hindi na lamang isang gusali ng negosyo.
Ito ay naging saksi sa unang kabanata ng muling pagtatagpo ng dalawang kaluluwang matagal nang pinaghiwalay ng tadhana. Lumipas sa mga linggo at ang dating malamig at nakakabahalang katahimikan sa opisina ni Lorna ay unti-unting napalitan ng isang masigla at komportableng atmosfera. Ang bawat pagpasok ni Krisha sa silid ay tila nagdadala ng sariwang hangin na unti-unting nagpapalayas sa amoy ng lumang papel at teknolohiya. Hindi na lamang ito basta paglilinis, naging isang ritual na ang kanilang mga pag-uusap na nagsisimula sa simpleng kumustahan hanggang sa malalim na pagbabahagi ng kani-kanilang mga karanasan. Isang hapon, habang ang kulay ng langit sa labas ay nagahalo ang kahel at lila, nagpasya si Lorna na ihinto muna ang pagbabasa ng mga report. Nakasandal siya sa kanyang silya habang pinagmamasdan si Krisha na masusing pinupunasan ang mga dekorasyong kristal sa gilid ng silid. "Krisha, magpahinga ka muna sandali." Malumanay na tawag ni Lorna. "Halika rito, maupo ka. Ipagpatuloy mo na lang yan mamaya." Bahagyang nagulat ang dalaga, ngunit agad ding ngumiti at tumalima. Inilapag niya ang kanyang basahan at naupo sa tapat ni Lorna. Sa mga sandaling iyon, hindi makikita ang imahe ng isang malupit na CEO at isang abang janitress. Tila sila ay dalawang magkaibigan o magkakamag-anak na nagtatagpo sa gitna ng isang abalang mundo. "Kumusta ang tatay mo sa probinsya?" tanong ni Lorna, na bakas ang tunay na interes sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Krisha at sa isang sandali, nakita ni Lorna ang bahagyang paglambong ng lungkot sa kanyang mga mata. "Ayos naman po siya, ma'am. Nagpadala po ako ng pera noong nakaraang linggo para sa kanyang mga gamot. May sakit po kasi siya sa baga at dahil po sa katandaan ay hindi na rin siya makapagtrabaho sa bukid." "Kaya ka ba lumuwas dito sa Maynila? Para sa kanya?" Tumanggo ang dalaga. "Opo, ma'am. Gusto ko pong mabigyan ng magandang buhay si tatay. Siya lang po ang meron ako sa mundong ito. Siya ang nagpalaki sakin, nag-aruga, at nagtanggol sa lahat ng hirap. Kaya kahit gaano kahirap ang trabaho rito sa lungsod, iniisip ko lang ang mukha niya, nawawala na ang lahat ng pagod ko." Naramdaman ni Lorna ang isang kakaibang kurot sa kanyang puso. Ang dedikasyon ni Krisha sa kanyang ama ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kabataan. Ang mga gabing hindi siya natulog para lamang masiguro na hindi mapapahiya ang kanyang mga magulang sa negosyo. Ngunit may isang malaking pagkakaiba. Si Krisha ay ginagawa ito dahil sa dalisay na pagmamahal, samantalang si Lorna ay ginawa ito dahil sa tungkulin at pangako. "At ang iyong ina?" Maingat na tanong ni Lorna. Tila natatakot na baka masyadong personal ang kanyang itinatanong. Tumingin si Krisha sa malayo. Tila tinatanaw ang isang imaheng kailanman ay hindi niya nakikita. "Wala po akong alaala sa kanya, ma'am. Ang sabi lang po ni tatay, iniwan niya kami noong sanggol pa lang ako. Hindi ko po alam kung bakit o kung nasaan na siya gayon. Minsan po, noong bata pa ako, umiiyak ako sa gabi at nagtatanong kung bakit wala ako ng katulad ng ibang bata. Pero habang lumalaki ako, natutunan ko na ring tanggapin. Siguro po ay may malalim siyang dahilan." Hindi agad nakapagsalita si Lorna. Ang mga salitang iyon ni Krisha ay tila mga palasong tumatama sa kanyang konsensya. Naalala niya ang sarili niyang sakripisyo, ang pagpili sa karera kaysa sa pamilya. Inisip niya ang lahat ng pagkakataon na sana ay mayroon siyang anak na katulad ni Krisha, isang anak na aalagaan siya sa kanyang pagtanda. "Hindi mo ba siya kinamumuhit?" tanong muli ni Lorna, na sa bakas ng tunay na interes sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Krisha at sa isang sandali, nakita ni Lorna ang bahagyang paglambong ng lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi po, ma'am. Sabi po ni tatay, wag daw akong magtatanim ng galit.
Ang galit daw po ay parang lason na unti-unting pumapatay sa puso ng tao. Mas pinipili ko na lang pong isipin na baka kung nasaan man siya, ay nasa mabuti siyang kalagayan. Humanga si Lorna sa kabutihang ng loob ng dalaga. Sa gitna ng karangyaan at kapangyarihan na nakapalibot sa kanya, ngayon lamang siya nakakilala ng isang taong may ganitong uri ng kapayapaan sa puso. Nakita niya sa katapangan ni Krisha ang sarili niyang lakas, ngunit sa isang mas malambot at mas mapagpatawad na anyo. Dahil sa lumalalim na ugnayan nila, madalas ay hindi na matiis ni Lorna na makitang nahihirapan ng dalaga. Isang araw, pagkatapos ng isang mahabang shift, tinawag ni Lorna si Krisha bago ito umuwi. "Krisha, sandali lang," sabi ni Lorna habang binubuksan ng kanyang drawer. Kumuha siya ng isang puting envelope at inihabot ito sa dalaga. "Tanggapin mo ito, isang maliit na bonus para sa iyong sipag at para na rin sa gamot ng iyong ama." Nanlaki ang mata ni Krisha. "Ma'am, sobra-sobra na po ang ibinibigay niyo sa akin. Hindi ko po ito matatanggap. Sapat na po ang sahod ko." "Tanggapin mo, Krisha. Hindi pakiusap, kundi utos mula sa iyong boss," biro ni Lorna na may kasamang ngiti. "Gusto kong masiguro na OA ang kalagayan ng iyong pamilya. Karapat-dapat ka sa bawat sentimo na naririto dahil sa tapat mong paglilingkod." Nanginginig ang mga kamay ng Krisha at tinanggap ang envelope. "Maraming salamat po, Ma'am Lorna. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong ito para sa amin ni Tatay. Pagpapalain po kayo ng Diyos sa inyong kabutihan." Sa sandaling iyon, ang turian nila ay tuluyan ng lumampas sa pagiging amo at empleyado. Para kay Lorna, si Krisha ay hindi na lamang isang janitress na naglilinis ng kanyang opisina. Siya ay naging isang liwanag sa kanyang dilim at malungkot na mundo. Nararamdaman niya ang isang uri ng pagkapit sa dalaga, isang pananalig na protektahan ito at siguraduhin ang kanyang kinabukasan. Ang mga hapon ng pagkukwentuhan ay naging sandalan ni Lorna. Natutunan niyang tumawa ulit. Ang mga seryosong linya sa kanyang noo ay unti-unting nalalahaw tuwing kausap niya si Krisha. Nalaman niya ang simpleng pangarap ng dalaga, ang makatapos ng pag-aaral kung mabibigyan ng pagkakataon, ang makapagpatayo ng maliit na negosyo sa kanilang bayan, at ang makitang masaya ang kanyang ama sa kanyang huling mga taon. Sa bawat kwento ni Krisha tungkol sa kanyang buhay sa probinsya, tila naglalakbay din si Lorna pabalik sa kanyang sariling pinagmulan. Ang mga alaala ng luntiring bukirin, ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, at ang payak na kalagayahan ng buhay sa labas ng lungsod ay muling nabubuhay sa kanyang isipan. "Alam mo, Krisha," simulan ni Lorna isang gabi habang inihahanda na nila ang pagsasara ng opisina. "Sa tagal ko rito sa Maynila, nakalimutan ko na kung gaano kasarap mamuhay ng simple. Maraming salamat sa pagpapaalala sa akin." "Wala po iyon, ma'am. Sabi nga po ni Tatay, kahit gaano tayo kataas, kailangan pa rin nating lumingon sa lupa dahil doon tayo nanggaling," sagot ni Krisha habang inisasabit ang kanyang bag. Pinagmasdan ni Lorna ang dalaga hanggang sa makalabas ito ng pinto. Sa kanyang sarili, inisip niya kung gaano kapait ang tadhana. Siya na may lahat ng yaman ay walang pamilya na matatawag. Samantalang si Krisha na walang yaman ay may pusong puno ng pagmamahal. Ngulit likod sa kanyang mga iniisip, may isang malaking bulong ang kanyang puso. Nasa presensya ni Krisha, tila nakikita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang nawala. Ang ugnayang ito ay naging matatag, puno ng respeto at isang hindi maipaliwanag na pagkakaintindihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya at pagpalitan ng kwento, hindi pa rin alam ni Lorna na ang kwento ng ina na iniwan ni Krisha ay ang mismong kwentong magbubukas ng isang pintuang hindi na niya kailanman maisasarang muli. Ang bawat barya at bonus na ibinibigay niya ay tila mga hakbang patungo sa isang katotohanang yayanig sa pundasyon ng LV Enterprises
at sa kanyang buong pagkatao. Sa mga sandaling iyon, ang reyna ng Toreng Kristal ay hindi na nag-iisa. Meron na siyang kasama sa pagharap sa dilim ng gabi at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ang kanyang puso ay nagsisimula ng tumubok muli para sa isang tao, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang kaluluwa na nahanap ang kanyang nawawalang piraso sa katauhan ng isang simpleng dalaga mula sa probinsya. Ang hapon ng Biyernes sa LV Enterprises ay tila mas mabagal kaysa sa karaniwan. Sa loob ng malawak na opisina ni Lorna, ang ingay ng lungsod sa labas ay tila isang malayong bulong. Habang abala ang matandang milyonarya sa pagrerepaso ng mga huling dokumento bago ang katapusan ng linggo, napansin niyang tila mas masigla ang kilos ni Krisha. May kung anong ningning sa mga mata ng dalaga habang maingat nitong pinupunasan ang mga plaka ng parangal sa dingding. Nang matapos ang dalaga sa kanyang gawain, dahan-dahan itong lumapit sa mesa ni Lorna. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha, mulit na naig ang kagalakan. "Ma'am Lorna," panimula ni Krisha habang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang apron. "Gusto ko sana pong magpaalam. Kung maaali po sana, hindi po muna ako makakapasok sa susunod na buong linggo." Ibinaba ni Lorna ang kanyang panulat at tumingin sa dalaga. Bagamat strikto ang kanyang anyo, ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng talas. "Isang buong linggo? Mukhang mahaba-haba ang bakasyong iyan, Krisha na. May problema ba?" Mabilis na umiling ang dalaga. "Wala naman po, ma'am. Sa katunayan po, kaarawan ko po sa susunod na Martes. Gusto ko po sanang umuwi sa probinsya para makapiling ang tatay ko. Matagal-tagal na rin po kasi noong huli kaming nagkita at ipinangako ko po sa kanya na doon ako magdiriwang ng aking kaarawan." Napatigil si Lorna. Kaarawan. Isang salita na tila banyaga na sa kanyang sariling buhay. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga kaarawan ay idinadaos lamang sa pamamagitan ng mga marangyang dinner kasama ang mga business partner, kung saan ang pinag-uusapan ay stocks at investments imbes na kaligayahan. Isang bigla ang kaisipan ang dumaan sa isip ni Lorna, isang ideyang tila hindi katulad ng kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang kanyang malawak na opisina, ang kanyang mamahaling kagamitan, at ang malaking bintanang tanaw ang mausok na lungsod. Naramdaman niya ang isang matinding pangungulila, hindi sa pera, kundi sa tunay na buhay. "Saan ba ang probinsya ninyo, Krisha?" tanong ni Lorna. "Sa isang liblib na baryo sa Quezon, ma'am. Malayo po ang biyahe at kailangan pang dumaan sa mga baku-bakong daan bago marating ang aming barangay," paliwanag ni Krisha. Huminga ng malalim si Lorna. "Krisha, paano kung sumama ako sa iyo?" Tila nabingi si Krisha sa narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang napananga. "Po? Sasama po kayo, ma'am? Sa probinsya po namin?" "Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta roon?" Biro ni Lorna habang may bayid ng ngiti sa kanyang mga labi. "Gusto ko ring makita ang lugar na kinalakihan mo. At higit sa lahat, gusto kong makilala ang tatay mo, ang lalaking nagpalaki sa isang batang kasing buti mo." Agad na nabalot ng pag-aalinlangan ng mukha ni Krisha. "Ma'am, wag po kayong magagalit pero baka po hindi niyo magustuhan doon. Ang bahay lang po namin ay isang munting kubo. Malayo po iyon sa mansyon nyo. Wala po kaming aircon doon, tanging ventilador lang at sariwang hangin mula sa mga puno. Baka po mainitan at hindi makatulog sa aming papag." Tumawa ng mahina si Lorna na isang tunog na bihira lang marinig sa loob ng silid na iyon. "Krisha, anak, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi mo kailangang mahiya sa kalagayan ninyo." Tumayo si Lorna at lumapit sa bintana, tila may tinatanaw sa malayo. "Maniwala ka man o hindi, lumaki rin ako sa probinsya bago kami yumaman ng mga magulang ko. Noong bata pa ako, naranasan ko ring matulog sa papag at maligo sa sapa. Naranasan ko ring maghabol ng mga manok at kumain ng kamote sa hapon." Lalong nagulat si Krisha sa pag-aamin iyon ng kanyang amo. Sa tingin niya sa Lorna, ito ay isang babaeng ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig at hindi kailanman nakatapak sa putikan. "Talaga po, ma'am? Hindi ko po akalain na galing din po kayo sa hirap," manghang sabi ng dalaga. "Maraming nagbago, Krisha.
Ang Maynila at ang kumpanyang ito ay unti-unting nagpabago sa akin. Naging dahilan para makalimutan ko ang payak na kaligayahan ng buhay bukid. Kaya marahil ang pagsama sa iyo ay isang paraan ko na rin para mahanap muli ang sarili ko. Nananabik akong makalanghap ng sariwang hangin, yung walang halong usok ng mga sasakyan. Nang makita ni Krisha ang katapatan sa mga mata ni Lorna, unti-unting napalitan ng pananabik ang kanyang kaba. Kung ganun po ma'am, malugod po kayong tinatanggap sa aming munting tahanan. Sigurado po akong matutuwa si tatay kapag nalaman niyang ang boss ko ay bibisita sa amin. Mabuti naman, ihanda mo na ang iyong mga gamit. Aalis tayo ng Lunes ng madaling araw. Desidido ng utos ni Lorna. Pagkaalis ni Krisha, agad na tinawagan ni Lorna ang kanyang secretary na si Gina. Ibinigay niya ang mga instruksyon na ikinabilag rin ng huli. Inutusan niya si Gina na bumili ng sako-sakong bigas, iba't ibang uri ng groceries, mga dilata, kape at asukal. Hindi niya rin kalimutan magpabili ng mga bagong damit panlalaki at mga bitamina. Para saan po ang lahat na ito, Ma'am Lorna? Tanong si Gina habang isinusulat ang mahabang listahan. Regalo ko yan sa pamilya ni Krisha, kaarawan niya at gusto kong maging spesyal ang selebrasyon nila. Maikling sagot ni Lorna. Noong Sabado at Linggo, naging abala si Lorna sa paghahanda. Pinahanda niya ang kanyang SUV, ang pinakamalaking sasakyang mayroon siya upang kumasya ang lahat ng mga regalo na kanyang dadalhin. Sa loob ng kanyang mansyon habang nag-iimpake ng sariling gamit, nakaramdam si Lorna ng isang uri ng excitement na hindi niya nararamdaman sa loob ng maraming dekada. Tila siya ay isang batang muling uuwi sa kanyang pinagmulan. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, nakakita siya ng isang lumang sombrerong yari sa buli sa ilalim ng kanyang kabinet. Isinuot niya ito at tumingin sa salamin. Sa isang sandali, nawala ang imahe ng makapangyarihang CEO at ang lumitaw ay ang batang babaeng nangarap din noon sa gitna ng bukid. Dumating ang madaling araw ng Lunes. Madilim pa ang langit nang sunduin ni Lorna si Krisha sa tinutuluyan nitong boarding house. Pagkakita sa dami ng gamit sa loob ng sasakyan, halos maiyak si Krisha sa pasasalamat. Ma'am, ang dami naman po nito. Hindi na po niyo kailangang mag-abala ng ganito, sabi ni Krisha habang isinasakay ang kanyang sariling maliit na bag. Huwag mo nang isipin yan. Ang mahalaga ay maging masaya ang kaarawan ho, tugon ni Lorna habang binubuhay ang makina ng sasakyan. Handa ka na ba? Mahaba-haba ang biyaheng ito. Handang-handa na po, Ma'am Lorna, masayang sagot ng dalaga. Habang unti-unting lumalayo ang sasakyan sa naglalakihang mga gusali ng Makati patungo sa South Luzon Expressway, nararamdaman ni Lorna ang pagdaan ng kanyang loob. Ang bawat kilometrong nadaragdag sa kanilang layo sa Maynila ay tila nagtatanggal ng bigat sa kanyang mga balikat. Ang makapangyarihang ugong ng makina ng SUV ni Lorna ay tila isang banyagang tunog sa gitna ng katahimikan ng mga palayan. Habang papalayo sila sa semento ng highway at unti-unting tinatahak ang mga kalsadang gawa sa pinagsamang lupa at bato, ramdam ni Lorna ang bawat tagtag ng sasakyan. Ngunit sa halip na mainis, gaya ng karaniwan niyang reaksyon sa anumang aberya sa lungsod, isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang unti-unting nanunuot sa kanyang sistema. Sa labas ng bintana, ang tanawin ay tila isang buhay na painting. Ang mga luntiang bukirin ay umaabot hanggang sa paanan ng mga asul na bundok sa abot tanaw. Ang mga puno ng niyog ay sumasayaw sa ihip ng hangin, tila kumakaway sa kanilang pagdating. Para kay Lorna, ang bawat kilometrong kanilang nadadaanan ay hindi lamang distansya. Ito ay isang paglalakbay pabalik sa isang panahon na pilit niyang ibinaon sa imot. Lorna, huwag mong lilingunin ang hirap sa probinsya. Ang kinabukasan mo ay nasa Maynila, sa mga opisina, sa tagumpay. Ang tinig ng kanyang ina ay tila umalingaw-ngaw muli sa kanyang isipan. Naaalala niya kung paano siya sa pilitang inilayo ng kanyang mga magulang sa payak na buhay bukid upang itanim sa kanya ang ambisyong maging reyna ng korporasyon. Sa loob ng maraming dekada, naging masunurin siya. Naging matigas ang kanyang puso, naging malamig ang kanyang pakikitungo, at tuluyan niyang tinalikuran ang amoy ng basang lupa at ang lasa ng sariwang hangin. Ngunit ngayon, sa bawat hininga niya,
Tila binubura ng hangin ng probinsya ang mga lason ng polusyon at stress na naipon sa kanyang katawan. Ma'am Lorna, tignan niyo po, masiglang turo ni Krisha sa isang malaking puno ng mangga sa gilid ng daan. Diyan po kami laging nagpapahinga ni tatay kapag galing kami sa bukid. Malapit na po tayo, ma'am. Kuanting liko na lang sa kanto ng sapa, barangay na namin iyon. Napatingin si Lorna kay Krisha. Sa loob ng sasakyan, hindi mapigilan ng matanda ang mapangiti. Isang hiting hindi pilit, isang hiting hindi para sa kamera o para sa mga business partner. Ito ay isang ngiting totoo. Bakit po kayo napapangiti, ma'am? Tanong ni Krisha na may halong pagkamangha. Ngayon ko lang po kayo nakitang ganyan. Para po kayong nakawala sa isang hawla. Natawa ng mahina si Lorna, isang tunog na nagpalingon kay Krisha ng tuluyan. Siguro nga, Krisha, siguro nga ay nakawala na ako. Alam mo, sa Maynila, nakakalimutan natin na ang mundo ay mas malawak kaysa sa mga report na binabasa natin sa mesa. Nakalimutan ko kung gaano kabenda ang ganitong tanawin. Sabi ko nga po sa inyo, ma'am, magugustuhan niyo rito. Hindi man po marangya ang buhay namin, pero dito po, nakakahinga kami ng maluwag. Habang papalapit sila sa liblib na barangay, napansin ni Lorna na lumiliit ang kalsada. Ang mga bahay ay malalayo sa isa't isa, karamihan ay gawa sa kahoy at nipa na may mga bakurang puno ng mga tanim na gulay at bulaklak. Ang katahimikan ng paligid ay nabubulabog lamang ng huni ng mga kuliglik at paminsan-minsang tahol ng mga aso. Gayunpaman, sa kabila ng magandang tanawin, isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang mamuo sa dibdib ni Lorna. Habang binabaybay nila ang daang pamilyarang kurba, tila may kung anong alaala ang pilit na kumakatok sa kanyang kamalayan. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ambon, ang ihip ng hangin na may dalang alat mula sa hindi kalalayo ang dagat. Lahat ng ito ay tila naramdaman na niyang noon, hindi lang basta sa probinsya sa pangkalahatan, kundi sa mismong lugar na ito. Bakit tila kabisado ng puso ko ang bawat liko ng daang ito? Tanong niya sa sarili. Pinigilan niyang manginig ang mga kamay sa manivela. Sinubukan niyang isipin na marahil ito lamang ay dahil sa kanyang katandaan o sa pagod sa biyahe. Ngulit ang kaba ay lalong tumitindi. Dito na po tayo, ma'am. Diyan po, sa tapat ng may malaking puno ng nara. Wika ni Krisha. Ang boses ay puno ng panunabik. Dahan-dahang ihininto ni Lorna ang SUV sa gilid ng daan. Sa harap nila ay isang payak ngunit napakalinis na kubo. May mga halamang gamot sa paligid at isang maliit na kawayang upuan sa silong. Ang bubong na nipa ay medyo luma na, ngunit ang buong paligid ay nagpapakita ng malasakit at pagmamahal. Ang alikabok na nilikha ng gulong ng SUV ay dahan-dahang namayapa sa paligid ng bakuran ni Krisha. Sa ilalim ng malaking puno ng nara, mayroong isang mahabang lamesang kawayan na natatakpan ng dahon ng saging. Sa ibabaw nito ay nakahain ng mga simpleng pagkaing pinaghirapang ihanda ni Mang Berting. Mayroong pansit na puno ng gulay, inihaw na tilapia na sariwa mula sa malapit na ilog, at isang mangkok ng paboritong ginataang pako ni Krisha. Ang amoy ng usok mula sa uling at ang bango ng bagong saing na kanin ay sumasabay sa ihip ng hangin, tila nag-aanyaya ng isang masayang selebrasyon. Bumaba si Lorna mula sa sasakyan, pilit na inaayos ang kanyang sarili sa kabila ng panlalambot ng kanyang mga tuhod. Nakasunod sa kanya si Krisha na puno ng sigla. Hindi alintana ang kakaibang katahimikang biglang namayani sa paligid. "Tay, heto na po kami!" Muling sigaw ni Krisha habang papalapit sa kanyang ama. "Huwag po kayong mabigla. Dinala ko po ang aking boss. Siya po ang nagbigay sa atin ng lahat ng tulong na ipinapadala ko sa inyo." Dahan-dahang humarap si Mang Berting. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa isang malinis na basahan bago tumingin sa kinaroroonan ng anak. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin sa babaeng nakatayo sa likuran ni Krisha, isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla, may mga alahas na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw at may anyong puno ng otoridad, ang ngiti sa kanyang mga labi ay biglang naglaho. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Ang ingay ng mga kuliglig ay tila naglaho at ang huni ng mga ibon ay naging isang malabong bulong.
Sa gitna ng payak na bakurang iyon, ang nakaraan ay biglang sumulpot. Buhay na buhay at masakit. Si Lorna ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na katok na nagpapaalala sa kanya ng isang pangalang pilit niyang kinalimutan sa loob ng mahigit 40 dekada. Ang hangin na kanina ay sariwa ay tila biglang naging manipis, na naging dahilan upang siya ay mahirapang huminga. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapiko sa lalaking nasa harap niya. Kahit na nabalot na ng mga kulubot ang mukha nito at pumuti na ang buhok, ang mga mata ni Berting ay hindi nagbago. Ito pa rin ang mga matang huling nakita ni Lorna habang siya ay umiiyak sa loob ng isang umaalis na sasakyan noong siya ay 21 taong gulang pa lamang. Lorna? Mahinang sambit ni Mang Berting. Ang kanyang boses ay nanginginig, punong-puno ng gulat, sakit, at isang uri ng pangungulila na tila ngayon lamang muling nabuhay. Ang pangalang iyon ay lumabas mula sa kanyang mga labi na tila isang dalangin o isang sumpa. Berting? Tugon ni Lorna. Halos hindi marinig ang kanyang boses dahil sa panginginig nito. Ang bawat pantig ng pangalang iyon ay nagdala ng libu-libong alaala. Mga gabing naglalakad sila sa ilalim ng buwan, ang pangako ng walang hanggang pag-ibig at ang malupit na katotohanang pinaghiwalay sila ng tadna. Napatitig si Krisha sa kanyang ama, pagkatapos sa kanyang boss. Ang saya sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding paggalito. Nakita niya ang panlalambot ng kanyang ama at ang pamumutla ni Lorna. Ang atmosphere pagitan nila ay naging malamig, tila ba may isang invisible na pader na biglang itinayo, o kaya naman ay isang tulay na matagal nang gumubo ay biglang muling nabuo. Tay? Ma'am? Magkakilala ba po kayo? Tanong ni Krisha. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Hindi niya maintindihan kung paano naging magkakilala ang isang mayamang CEO mula sa Maynila at ang kanyang amang magsasaka na halos hindi lumalabas ng kanilang baryo. Bakit tila nakakita kayo ng multo? Walang sumagot sa kanila. Nanatiling nakatitig si Berting kay Lorna. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naging kamao sa kanyang gilid, hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagpipigil sa emosyon na nais sumabsab. Ang mga luha na kanina ay wala roon ay unti-unting namumuo sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, si Lorna ay tila nawalan ng lakas. Ang matingkad na tindig ng isang milyonarya ay tuluyang gumubo. Anong ginagawa mo rito? Muling tanong ni Berting. Pagkakataong ito ay mas malinaw, bakas pa rin ng pait. Pagkatapos ng lahat ng taon, pagkatapos mong sumama sa kanila at talikuran ng lahat, bakit ka narito? Napalunok si Lorna. Ang sakit sa kanyang dibdib ay tila lalong tumindi. Hindi ko alam, Berting. Hindi ko alam na dito ako dadalhin ng tadna. Sumama lang ako kay Krisha dahil hindi niya ituloy ang kanyang sasabihin. Napatingin siya kay Krisha na ngayon ay nakatayo sa kanilang pagitan, bakas ang takot at kaba sa kanyang mukha. Tay, ano po bang nangyayari? Ma'am Lorna, bakit kayo umiiyak? Tay, bakit mo siya kinakausap ng ganyan? Boss ko po siya. Siya ang tumutulong sa atin. Huminga ng malalim si Berting at tumingin sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng habag. Krisha, anak, ang babaeng ito, ang babaeng tinatawag mong boss, siya ang dahilan kung bakit tayo naging ganito. Lalong nagulat si Krisha. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumingin muli si Berting kay Lorna. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Ang simpleng handaan na inihanda ni Berting para sa kaarawan ni Krisha ay tila naging altar ng katotohanan. Ang mga pagkain kanina ay masarap ang amoy, ay tila walang saysay. Siya ang babaeng kumuha ng lahat sa akin, Krisha. Pero siya rin ang babaeng minsan ko nang ibinigay ang buong buhay ko. Napahawak si Lorna sa isang kawayang poste ng kubo upang suportahan ang kanyang sarili. Ang mga alaala ng kanyang kabataan ay tila pelikulang mabilis na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang mga utos ng kanyang mga magulang, ang pagpipilit niyang lumuwas ng Maynila, ang mga liham na hindi kailanman nakarating ay lahat ng iyon ay bumalik ng may matinding hagupit. Berting, patawarin mo ko, hikab ni Lorna. Wala akong alam. Pinaniwalaan nila ako na nakalimot ka na.
Pinaniwalaan nila ako na ito ang makabubuti para sa ating lahat. Patawad? Asik ni Berting, bagamat mahinang lamang. Sa loob ng mahigit 40 taon, Lorna, ngayon ka hihingi ng patawad sa harap ng anak mo. Sa salitang anak, tila tinamaan ng kidlat si Krisha. Namulakla ang kanyang mga mata at napaatras siya ng ilang hakbang. Tinignan niya si Lorna pagkatapos sa kanyang ama. Ang puzzle ng kanyang buhay, ang nawawalang maina, ang malungkuting nakaraan ng kanyang ama, at ang kakaibang gaan ng loob niya kay Lorna ay tila nagsimulang mabuo sa isang paraang hindi niya kailanman inaasahan. Anak? Bulong ni Krisha. Anong anak ang sinasabi niyo, Tay? Hindi na napigilan ni Lorna ang damdaming na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang milyon-milyong ari-arian ay tuluyang sumabsab sa kanyang damdamin. Napaupo siya sa lupa na kinatatayuan at humagulgol ng malakas. Ang misteryo ng nakaraan na tila isang madilim na anyo sa likuran ng kumpanyang LV Enterprises ay tuluyang nalantad sa ilalim ng sikat ng araw. Sa gitna ng handaan para sa kanyang kaarawan, napagtanto ni Krisha na ang pinakamalaking sorpresa na kanyang matatanggap ay hindi ang mga regalo o bonus mula sa kanyang boss, kundi ang katotohanang ang babaeng hinahangaan niya ay ang mismong babaeng nagluwal sa kanya sa mundong ito, ang inang inakala niyang matagal na niya siyang kinalimutan. Ang katahimikan ng bakuran ay napalitan ng tunog ng mga pusong nagkakabasag-basag, habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumalabas sa bawat luhang pumapatak sa lupa. Ang hangin sa bakuran ni Namang Berting ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Ang masayang handaan na inihanda para sa kaarawan ni Krisha ay naging isang piping saksi sa pagbubukas ng isang sugat na 4 na dekada ng pilit na itinatago. Nakatayo si Krisha sa gitna ni Lorna at Berting. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa dalawang matanda. Naghahanap ng paliwanag sa kakatuwang lamig na bumabalot sa kanila. Huminga ng malalim si Mang Berting. Ang kanyang mga balikat na dating ay tuwid sa kabila ng hirap ng buhay ay tila bumigay sa bigat ng katotohanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Krisha, mga matang kinuha ng dalaga mula sa babaeng nasa harap nila ngayon. Krisha, panimula ni Mang Berting. Ang kanyang boses ay paos at basag. Ang boss mo? Ang babaeng ito na hinahangaan mo? Siya ang iyong nanay. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng hapon. Napaatras si Krisha. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang bibig upang pigilan ang isang impit na tili. Tumingin siya kay Lorna na ngayon ay tuluyan ng napaupo sa damuhan. Ang kanyang mamahaling damit ay nadudunggisan na ng lupa, ngulit tila wala na siyang pakialam. Ang maskara ng pagiging matatag at makapangyarihang CEO ay tuluyan ng nalunod sa kanyang mga luha. Hindi maaari, bulong ni Krisha, habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Tay, ang sabi niyo ay iniwan tayo ni nanay dahil ayaw niya sa atin. Ang sabi niyo, patawarin mo ko anak, hikbi ni Lorna, habang pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Krisha, ngunit tila natatakot siyang hawakan ng dalaga. Patawarin mo ko kung naging mahina ako. Patawarin mo ko kung hinayaan kong diktahan ng iba ang buhay ko. Doon, sa gitna ng paghagulgol, ay nagsimulang magsalaysay si Lorna. Ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Ikinuwento niya ang panahon ng kanyang kabataan nung siya ay isang dalagang puno pa ng pangarap at hindi pa nababalot ng poot at ambisyon. Noong mga bata pa kami ni Berting, panimula ni Lorna. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, tila binabalikan ang isang lumabong alaala. Dito rin sa probinsyang ito kami nagkakilala. Si Berting ay isang simpleng magsasaka at ako naman ay anak ng may-ari ng pinakamalaking bodega rito. Sa kabila ng agwat ng aming katayuan, nagmahalan kami. Akala namin ay sapat na ang pag-ibig para mapagtagumpayan ng lahat. Huminto siya sandali upang kumuha ng haninga. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ngunit ang aking mga magulang, ang mga lolo at lola mo, Krisha,
Sila ay mga taong ang tanging nakikita ay ang dangal ng pamilya at ang yaman. Nung malaman nilang nagbubuntis ako, tila gumuho ang kanilang mundo. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng relasyon sa isang hamak na magsasaka ay isang malaking kahihiyan na hindi nila mapapatawad. Napatingin si Krisha kay Mang Berting na ngayon ay nakayuko at tahimik na luluha rin. Itinago nila ako, patuloy ni Lorna. Ikinulong nila ako sa isang silid ng loob ng maraming buwan. Hindi ako pinayagang lumabas, hindi ako pinayagang makipag-usap kahit kanino, lalo na kay Berting. Pinaniwalaan nila akong nagpagtabuyan ka na ni Berting, na tumanggap siya ng pera kapalit ng pananahimik. At si Berting naman, pinaniwalaan nila na ayaw ko na sa kanya. Tingala si Berting, ang pait ay bakas sa kanyang mukha. Pinagbantayan nila ang lahat ko, Krisha. Sinabi nila na kung lalapit pa ako, sisiguraduhin nilang hindi ka sisikatan ng araw pagkapanganak mo sa akin. Wala akong nagawa kundi ang maghintay sa dilim. Muling salita si Lorna, ang kanyang boses ay naging mas mahina. Nang isilang ka, Krisha, iyon ang pinakamasaya at pinakamalungkot na sandali ng buhay ko. Isang sandali ko lang kitang nayakap. Ramdam ko pa ang init ng balat mo, ang amoy ng isang bagong silang na sanggol. Ngulit bago ko pa man mabilang ang mga daliri mo, sa pilitan nilang kinuha sa aking mga bisig. Wala akong nagawa kundi ang sumigaw habang inilalayo sila sa akin. Ibinigay ka sa akin ni Berting. Dinala ka rito sa kubong ito sa gitna ng gabi. Ang sabi nila ay ito ang huling pagkakataon na makikita ko ang pamilya ni Lorna. Ang kondisyon ay simple, ngunit malupit. Hinding-hindi na kami magpapakita. Hinding-hindi na kami hihingi ng tulong. At hinding-hindi ko sasabihin sa iyo kung sino ang tunay mong ina. Kung hindi ko susunod, kukunin nila ka at dadalhin sa malayo kung saan hindi na kita mahahanap. Napaupo na rin si Krisha sa tabi ni Lorna, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na ngayon lamang niyang nalaman. Ang galit na ikinala niyang mararamdaman niya sa inang nang iwan sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang malalim na habag. Lumuwas kami sa Maynila pagkatapos niyon, hikbi ni Lorna. Pinilit kong maging bato ang puso ko. Ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko sa pagpapatakbo ng LV Enterprises. Akala ko kapag naging mayaman ako, kapag naging makapangyarihan ako, makakalimutan ko ang sakit. Pero mali ako. Ang bawat tagumpay ko ay tila isang sampal sa akin. Ang bawat milyong kinikita ko ay naging walang silbi dahil alam ko na sa isang sulok ng mundo, may isang anak ako na hindi ko man lang nagawang ipaglaban. Tumingin si Lorna kay Krisha, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Akala ko ay hindi na kita makikita, anak. Noong pumasok ka sa opisina ko bilang isang janitress, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon, pero pilit kong binaliwala yun. Sinabihan ko sa sarili ko na imposible yun. Pero ang tadhana ang naglapit sa atin. Ang lahat ng pagsisikap ko sa yaman, ang lahat ng marangyal na buhay na itinayo ko, lahat yun ay naging walang silbi kumpara sa sakit ng 40 taon na pangungulila sa iyo. Ang yaman ay hindi kayang palitan ang mga sandali na sana ay ako ang nanood sa iyo ng lumaki. Sana ay ako ang nanggamot sa mga sugat mo. Sana ay ako ang nakasama mo sa bawat kaarawan mo. Humagulgol muli si Lorna. Ang kanyang noo ay nakasayad na sa lupa sa harap ni Krisha. Si Krisha ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dadaloy. Ang imahe ni Lorna na isang reyna sa kanyang toring kristal ay tuluyan ng naglaho. Ang nakikita na lamang niya ay isang matandang babaeng nagdadala ng isang napakabigat na krus sa loob ng mahabang panahon. Sa harap ng simpleng handaan ng kanyang kaarawan, napagtanto ni Krisha na ang kanyang buhay ay nabuo sa gitna ng isang malupit na sakripisyo. Ang katahimikan sa bakuran ay napalitan ng tunog ng hikbi ng 3 taong pinagtagpi-tagpi ng tadhana pagkatapos ng mahabang pagkakalayo. Ang yaman ng LV Enterprises ay tila isang malabong anino na lamang sa harap ng madamdaming pag-amin ito. Sa araw na ito, ang kaarawan ni Krisha ay hindi na lamang tungkol sa kanyang pagtanda, kundi tungkol sa pagiging bago ng isang katotohanan na matagal nang ibinaon sa limot.
Ang hangin sa bakuran ni Namang Berting ay tila tumigil sa pag-ihip, nakikiramay sa bigat ng revelasyong kamakailan lamang ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Si Krisha ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa, habang ang kanyang isipan ay pilit na nilulunok ang katotohanang katatapos lamang ihayag. Ang mundo niya, na binuo sa loob ng mahigit 2 dekada sa piling ng kanyang ama, ay biglang nagkaroon ng isang bagong mukha. Isang mukhang pamilyar, makapangyarihan, ngunit ngayon ay wasak at luanan. Tiningnan ni Krisha si Lorna. Ang babaeng ito na sa loob ng ilang buwan ay naging simbolo para sa kanya ng tagumpay at disiplina, ay ang mismong babaeng nagluwal sa kanya. Ang boss na kinatatakutan ng libo-libong empleyado sa Maynila ay ang inang gabi-gabi niyang ipinagdarasal na makita noong siya ay bata pa. Isang matinding gulo ng emosyon ang sumabog sa loob ng dibdib ni Krisha. May galit. Galit dahil bakit ngayon lang? Bakit kailangang dumaan ng 4 na dekada bago sila pinagtagpo? May lungkot. Lungkot para sa lahat ng mga sandaling sana ay magkasama silang dalawa. At may pangungulila. Isang malalim na uhaw sa pagmamahal ng isang ina na ngayon lamang nakahanap ng pagbubuhusan. "Ma'am, nanay?" bulong ni Krisha. Ang salitang nanay ay tila banyaga pa sa kanyang dila, ngunit may hatid na kakaibang kuryente sa kanyang buong pagkatao. Si Lorna ay hindi makaangat ng tingin. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat higbi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag na humahawak sa mga pluma at kontrata, ay nakabaon sa damuhan, tila humihingi ng kapatawaran sa lupang naging saksi sa kanyang paglayas noon. "Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa iyo, Krisha," sabi ni Lorna sa pagitan ng kanyang paghahalgol. "Ang bawat segundo ng buhay ko sa Maynila ay isang pagsisisi. Akala ko ay binibingan ko ng dangalang pamilya ko. Pero ang totoo, pinapatay ko ang sarili kong kaluluwa sa pagtalikod sa iyo." Napatingin si Krisha kay Mang Berting. Ang kanyang ama ay dahan-dahang tumayo at lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay hindi bakas manpuot, kundi isang malalim na pag-unawa. Ipinatong ni Mang Berting ang kanyang kamay sa balikat ni Krisha, isang kilos na nagbigay ng lakas sa dalaga. "Krisha, anak," malumanay na sabi ni Mang Berting. "Sa loob ng maraming taon, itinago ko ang katotohanan dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka kunin kanila sa akin ng tuluyan. Pero sa puso ko, alam kong si Lorna ay biktima rin. Hindi siya malupit. Ang malupit ay ang mga taong nag-isip na ang pera at katayuan ay mas mahalaga kaysa sa pamilya. Huwag kang magtanim ng galit sa kanya, dahil ang kanyang pagdurusa sa loob ng toring kristal na iyon ay maaaring mas matindi pa sa hirap na dinanas natin dito sa probinsya." Ang mga salitang iyon ng kanyang ama ang nagsilbing susi upang tuluyang magbukas ang puso ni Krisha. Pinagmasdan niya ang kanyang ina, ang babaeng nagsakripisyo ng kanyang sariling kaligayahan, ang babaeng naging bato ang puso lamang para makanayan ang pangungulila, at ang babaeng na ngayon ay nasa harap niya, hubad ang kaluluwa at nagsisisi. Doon ay naramdaman ni Krisha ang isang matinding hatak sa kanyang puso, ang tinatawag nilang tawag ng dugo. Ang lahat ng mga sandali sa opisina kung saan naramdaman niya ang kakaibang gaan ng loob kay Lorna, ang bawat kape na inihanda niya at ang bawat kwentong ibinahagi niya ay tila nagkaroon na ng paliwanag. Hindi sila basta amo at empleyado. Ang kanilang mga kaluluwa ay matagal nang naghahanap sa isa't isa. Dahan-dahang lumapit si Krisha kay Lorna. Lumuhod siya sa tabi ng matanda at nang walang pag-aalinlangan ay niyakap ito ng napakahimpit. Kaya po pala napakagaan ng loob ko sa inyo," hikbi ni Krisha habang isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Lorna. "Noong unang araw ko pa lang sa opisina niyo, pakiramdam ko ay ligtas ako. Pakiramdam ko ay pamilyar ang amoy niyo. Nanay ko po kayo." Nang maramdaman ni Lorna ang mga bising ng kanyang anak sa kanyang leeg, tila tumigil ang mundo. Ang yakap na ito ang pangarap niya sa loob ng 40 taon.
Ang init ng katawan ni Krisha ay tila naging gamot sa nanlalamig niyang puso. Isinubsob ni Lorna ang kanyang mukha sa leeg ng anak at humaghulgol ng mas malakas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi nagawa sa pait, kundi sa pagpapatawad at pasasalamat. "Anak ko! Ang anak ko!" Paulit-ulit na sinabi ni Lorna. "Salamat! Salamat dahil tinanggap mo ako. Patawarin mo ang nanay, Krisha. Hinding-hindi kita iiwan. Hinding-hindi ko nahahayaang may humadlang sa atin." Sa ilalim ng bubong ng simpleng kubo, sa gitna ng mga pagkaing ihinanda para sa kaarawan, naganap ang isang madamdaming pagtatagpo na mas mahalaga pa sa anumang merger o acquisition sa mundo ng negosyo. Ang mga taon ng pagkakalayo, ang mga dekada ng pananahimik, at ang mga pader ng yaman na itinago ni Lorna ay tuluyang gumuho sa harap ng isang mainit at tapat na yakap. Lumapit din si Mang Berting at niyakap silang dalawa. Ang pamilyang matagal na pinaghiwalay ng malupit na tadda at mapagmataas na mga magulang ay muling nabuo sa isang payapang bakuran sa probinsya. Wala nang puwang ang galit. Ang puot na maaring nabuo noon ay nalunod sa baha ng mga luha ng kagalakan. Ngayon, naniniwala na ako na ang tunay na yaman ay wala sa mga bangko o sa mga gusali. Ang tunay na yaman ay narito, sa yakap mo, sa presensya niyo ni Berting. Napakabulag ko na inubos ko ang buhay ko sa pagpapalago ng mga bagay na hindi naman ako mayakap pabalik. Ngumiti si Krisha sa gitna ng kanyang mga luha. "Tapos na po ang mga taon ng pag-iisa niyo, nanay. Narito na po ako, at kahit pong magkaiba ang mundo natin, hinding-hindi ko po kayong bibitawan." Ang hapon na iyon ay naging simula ng isang bagong kabanata. Ang bawat piraso ng kanilang mga buhay na nawala ay dahan-dahang bumabalik sa lugar. Ang kaarawan ni Krisha ay naging selebrasyon ng muling pagsisilang, hindi lamang para sa kanya, kundi para kay Lorna na muling naging isang ina at para kay Berting na muling nakita ang ligaya sa mga mata ng kanyang kaisa-isang mahal sa buhay. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubso sa abot ng taniwan, nagbibigay ng gintong kulay sa paligid, ang tatlo ay nanatiling magkayakap. Ang mga sugat ng nakaraan ay nananatiling pa ring bakas, ngunit alam nilang ang pag-ibig na muling nag-ugnay sa kanila ay sapat na para paghilumin ang anumang sakit. Sa harap ng simpleng kubo, ang raina ng toreng kristal ay nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan. Ang umaga sa probinsya, pagkatapos ng gabing puno ng pag-aamin at luha, ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Ang sikat ng araw na tumatago sa mga siwangan ng dingding na kawayan ay may hatid na init na hindi lamang nararamdaman ng balat, kundi nanunuot hanggang sa kaibuturan ng puso. Sa loob ng maliit na kubo, nakaupo si Lorna sa isang lumang bangko. Hawak ang isang tasa ng kape na itinimpla ni Krisha. Wala na ang kanyang mamahaling blazer. Suot niya ang isang simpleng t-shirt na ipinahiram ni Krisha, at ang kanyang buhok ay hindi na nakaayos ng perpekto. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ang kanyang mukha ay payapa. Pinagmamasdan niya si Berting na nasa labas, nagpapakain ng mga manok, at si Krisha na masayang nagwawalis ng bakuran. Ang imaheng ito, ang kanyang pamilya, ay ang bagay na ipinagkait sa kanya ng tadhana at ng sarili niyang mga magulang. Nang natapos si Krisha sa kanyang ginagawa, pumasok ito sa loob at tumabi sa kanyang ina. Hinawakan ni Lorna ang kamay ng dalaga. Ang mga daliring dati ay naninginig sa takot at katandaan ay matatag na ngayon dahil sa pag-ibig. "Krisha, anak," simula ni Lorna. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Berting, maaari ba kayong lumapit dito?" Pumasok si Berting sa loob ng kubo. Pinupunasan ng kanyang mga kamay sa isang bimpo. Tumabi siya kay Krisha, tila isang matibay na haligi na handang makinig. "Mayroon akong mahalagang plano. Ayaw ko na magkawalay-walay pa tayo. Ang 40 taon na nawala sa atin ay hindi na natin maibabalik. Pero ang mga taong darating ay maaari nating sulitin. Gusto ko sanang sumama kayo sa akin sa Maynila." Nagkatinginan ng mag-ama. Bakas sa mukha ni Berting ang pag-aalinlangan. "Lorna, alam mo naman ang buhay ko rito.
Ako ay isang simpleng magsasaka. Baka hindi ako nararapat sa malaking mansyon mo o sa magarang opisina mo. Umiling si Lorna at hinawakan din ng kamay ni Berting. Berting, ang mansyon ko ay isang malaking libingan kung wala kayo. Ang yaman ko ay walang silbi kung hindi ko ito maibabahagi sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Hindi kayo pupunta roon bilang mga sabit. Krisha, anak, hindi ka nababalik sa LV Enterprises bilang janitress. Napatigil si Krisha. Ano pong ibig ninyong sabihin, nanay? Ngumiti si Lorna, isang ngiting puno ng pagmamalaki. Babalik ka roon bilang si Krisha Valderrama, ang aking kaisa-isang anak at ang tagapagmana ng lahat ng aking pinaghirapan. Gusto kong ituro sa iyong lahat ng alam ko sa negosyo. Gusto kong ikaw ang magkatuloy ng legasiya ng pamilya, pero sa paraang may puso at malasakit, ang paraang itinuro sa iyo ng tatay mo. Nanay, napakalaking responsibilidad niyan. Tugon ni Krisha, bakas sa kaba ang boses. Baka hindi ko po kayanin. Kaya mo anak, dahil nasa likod mo ako at nasa tabi mo ang tatay mo. At ikaw Berting, hiling ko na makasama kita sa aking pagtanda. Hindi mo na kailangang magbungkal ng lupa sa ilalim ng nakatirik na araw. Gusto kong maranasan mo naman ang ginhawa na matagal mong ipinagkait sa sarili mo para lang mapalaki ng maayos ang ating anak. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan, tumanggo si Berting. Kung ito ang paraan para mabuo ang ating pamilya, Lorna, sasama kami. Para sa ating anak. Yinakap silang dalawa ni Lorna ng mahigpit. Doon, sa ilalim ng bubong ng munting kubo, nabuo ang isang bagong kabanata. Makalipas ang ilang linggo, muling nabuhay ang sigla sa loob ng gustulan ng LV Enterprises sa Maynila. Ngunit ang siglang ito ay kakaiba sa dati. Ang mga empleyadong dating nanginginig sa takot kapag dumadaan si bibing Lorna ay nagtataka sa nakikita nilang pagbabago. Ang pinto ng opisina ni Lorna ay hindi na laging sarado. Ang amoy ng kape ay hindi na lamang para sa CEO, kundi madalas ay may kasamang tawa at masayang kwentuhan. Isang umaga, pumasok si Gina sa opisina ni Lorna sa regular na briefing. Nagulat siya nang makitang si Krisha ang nakaupo sa tabi ni Lorna, suot ng isang disenteng corporate attire, ngunit nananatiling kababaang loob ang nasa mga mata niya. Sa sofa naman sa gilid, nakaupo si Mang Berting. Tahimik na nagbabasa ng dyaryo, komportable sa kanyang bagong kapaligiran. Ma'am Lorna, handa na po ang board members para sa quarterly presentation. Ulat ni Gina, na may kasamang malapad ng ngiti. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa himalang nangyari sa boss niya. Salamat Gina. Pakisabi na kasama ko ang aking anak na si Krisha. Siya ang mag-oobserba ngayon at sa mga susunod na buwan, siya na ang maghahawak ng ilang aspeto ng operasyon. Nang makaalis si Gina, humarap si Lorna sa kanyang mag-ama. Lumakad siya patungo sa malaking bintanang kristal kung saan dati ay mag-isa siyang nakatanaw sa lungsod nang may lungkot. Ngayon, kasama na niya ang 2 taong nagbigay ng kulay sa kanyang mundo. Dati kapag nakatayo ako rito, ang nakikita ko lang ay mga numero at gustulan. Akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa taas ng gustulang ito o sa dami ng zero sa bank account ko. Pero mali ako. Inakbayan niya si Krisha at hinawakan ng kamay ni Berting. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga dokumento, kontrata at pera. Matatagpuan ito sa pag-uuwi mo sa isang tahanan kung saan may naghihintay sa iyong yakap. Matatagpuan ito sa tawa ng anak mo at sa presensya ng taong hinding-hindi ka binitawan sa kabila ng hirap. Salamat nanay dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon. Pangako po, ang LV Enterprises ay hindi na lamang magiging isang malamig na gustulan ng trabaho. Gagawin nating simbolo ito ng pag-asa at pagmamahal para sa lahat ng ating mga empleyado. Ngumiti si Lorna. Alam niya na sa mga kamay ni Krisha, ang kumpanyang ipiyamana ng kanyang mga magulang ay magkakaroon ng bagong kaluluwa. Isang kaluluwang may malasakit sa maliliit, gaya ng malasakit na ipinakita ni Krisha noong siya'y janitress pa lamang. Sa wakas, ang milyonaryang dating nag-iisa sa kanyang tore ng kristal ay hindi na muling makakaramdam ng kalungkutan. Wala nang lamig ng aircon na tanging kasama niya sa gabi. Pinalitan na ito ng init ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang bawat pirma niya ngayon ay hindi na lamang para sa pera,
kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak at para sa kaligayahan ng lalaking minsan niyang nawala at ngayon ay muling nahanap. Habang naglalakad ang tatlo palabas ng opisina patungo sa boardroom, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Hindi na sila nakatingin sa isang malupit na boss, kundi sa isang babaeng nahanap ang nawawalang piraso ng kahapon. Ang kwento ni Lorna ay hindi na isang kwento ng tagumpay sa gitna ng pag-iisa, kundi isang kwento ng pagbabalik, pagpapatawad at pagbubuo ng isang pamilyang higit pa sa anumang yaman sa mundo. At doon, sa gitna ng karangyaan ng lungsod, ang tunay na reyna ay nakahanap na ng kanyang tunay na kaharian. Isang kaharian na ang pundasyon ay hindi ginto, kundi ang wagas na pag-ibig na nagbuklod sila ni Berting at Krisha hanggang sa wakas. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ang Nawawalang Piraso ng Kahapon.